So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, niluto po, lutong-luto ni Abante, itong si Senator Bato de la Rosa. Actually, nung isang araw, niluto niya itong si Sara Duterte. Di ba naalala ninyo, merong comment itong si Abante na hindi ka bagay magpresidente. Di ba? Ayaw ka naming maging presidente dahil unang-una, paano nyo tatanggapin yung presidente ninyo? Baka China. Paano nyo tatanggapin ng presidente ninyo? Lack of transparency and accountability. Paano nyo tatanggapin ng isang presidente, ang magiging presidente na spoiled brat? Merong na-I-jude something sa brains? Diba? Ang dami niyang ang dami niyang ugali na hindi karapat-dapat sa personality ng pagiging presidente. So, kinall out niya itong si Sara Duterte. Now, mga minamahal, hindi rin nakaligtas itong si Senator Bato de la Rosa, which is ang sarap ng pagkakasalpok ni Abante dito kay kay Bato. Talagang may diin. Mayroong gigil, which is ito yung gusto ko, yung nanggigigil. 'Di ba, para nang nasasampal ng katotohanan. Alright. Sabi dito, ang ating Senator Bato de la Rosa, nung tinanong siya, ayaw naman niyang humarap sa amin. Pinapaharap namin para maging malinaw ang lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagpupunta sa media. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Kung meron man ditong nagsasabi na we're gathered here because of politics, gusto naming humarap siya dito para sabihin sa amin directly. Ang hirap kasi dito kay Bato de la Rosa, nasasabihin niya na lumalala ang droga, dumadami yung patayan. 'Di ba? Ang hirap, ito yung pinakapangit Ang lakas niya magsalita ng ganun. Tapos, minsan may pagkakataon na nagko-contradict siya na dumadami na, nagsisibalikan na sila. Pero hindi niya maharap yung problema niya sa House Quad Committee hearing. Imagine nyo instead sana na i-address mo yung mga tanong. Kasi lagi niya palusot, interparliamentary courtesy Yan lang yung palusot niya Sinabi na nga ni Chis Escudero na kung gusto mo, wala namang problema kung umattend ka dyan. Kasi hindi naman yan hindi naman yan magiging reason para ikabagsak ng Senate yan. Wala namang malalabag dyan. 'Di ba? Choice niya lang talaga na hindi siya umattend kasi ayaw niya masabon siya. Re-electionist Tapos nakikita ninyo yung kanyang pangalan na sa pinakaduluduluhan ng survey. So, syempre, minus points na din yun. 'Di ba? Na ma-brand yung kanyang image bilang napakatae. Pero yung punto kasi dito, instead na i-address mo yung issue, ang hilig mong magpa-interview sa media, tas ang hilig mong manira. Diba? Alam nyo, yung trabaho mga minamahal ng House Quad Committee, maganda po yun. Bakit? Kasi mas nagiging malinaw sa atin yung mga kasalanan nila na noon ay nakabaon sa hukay na ngayon, naaamoy na natin. Diba? Yung ginawa ng House Quadcom, yung transparency, at accountability doon, pabor ako. Ang dami nating nalaman na mga ngayon lang na i-reveal. 'Di ba? Na ilalahad ng Quadcom yung plataforma nila at yung saloobin ng mamamayang Pilipino patungkol nga po dito sa fake war on drugs ni former President Duterte. At ito yung malala. Kung hindi takot itong si Bato de la Rosa, bakit parang tila baga nagtatago siya sa kanyang sa mga senador na siya ay pinapatawag doon sa 'di ba sa Quadcom hearing? Bakit nagtatago kung wala namang kasalanan? Nahihirapan ka bang ipaliwanag mo yung sarili mo? Ha? Or baka trip mo lang talagang manira sa gobyerno? Paano magkakaroon tayo ng peace kung ikaw mismo hindi ka marunong, hindi ka marunong gumawa ng ikakapayapa ng mga Pilipino. 'Di ba? Bilib nga ako dyan sa mga kongresista na yan Ang tatalino, ang tataba ng utak. Hindi katulad mo parang wala kang bayag. Imagine nyo na lang mga minamahal Hindi mo man lang ma-recognize yung dedication, hard work, hardship, na ginagawa ng mga kongresistang yan para lang ma-finalize yung report nila, makakuha ng conclusion. Kala ko ba cooperation? Ha ba to? Kala ko ba cooperation yung gusto mo? Bakit parang tila baga
hindi namin makita sa'yo yung salitang cooperation na yan. Dapat maging magandang role model ka eh. Pero kaso mga minamahal, malinaw talaga na itong si Senator Bato de la Rosa ay walang balak humarap kasi ayaw niyang masira ang kanyang pangalan. Diyan sa House Quad Committee hearing na yan, na undercover eh. Yung mga hindi dapat natin, yung mga hindi natin nalalaman noon, ngayon nalalaman na. 'Di ba? Wala eh, matapang lang si Bato de la Rosa dito sa press release. Pero yung real tukan, wala, hindi kaya ni Bato. Hindi kaya ni Bato. Kasi yung House Quadcom, transparent eh. Itong si Bato de la Rosa, hindi kaya yung ganyang klaseng sistema, yung pagiging transparent. Takot eh. 'Di ba? Tapos noon, ang saya-saya niya yung goodbye Dilima. Patandaan ninyo. Samantalang si Dilima noon, hinarap. Bawat accusation sa kanya, hindi siya umatras. Nakulong ng 6 humigit na taon. Pero nagpatinag ba? Di ba hindi? Kaya kayong mamamayang Pilipino, kung nakikinig man kayo sa akin, huwag kayong bumoto ng may tama sa utak. Yung mga taong tameme, pag pinag-uusapan yung bayan, especially yung issue sa West Philippine Sea, issue sa war on drugs, mga taong nagmamalinis. Sino yun? Si Bato, si Go. Yan, sila yung mga taong nagmamalinis. Haharap sa taong bayan, doble kara. 'Di ba? So wag na wag yung iboboto yan, mga minamahal. Walang malinis na konsensya at hangarin itong si Bato de la Rosa dito sa ating bayan. Kumbaga, tumakbo lang siya para maging asu-asuhan, maging tuta ng mga Duterte. 'Di ba? Pansinin niyo, mga minamahal. Sayang nga lang yung pinapasweldo natin kay Bato eh. Nagpapahiring, wala sa hulog. Ngayon na, ito mahirap eh. Si Bato, ang bilis niya magpatawag sa committee niya ng mga tao na ihihiring. Pero pag siya yung tinatawag sa hearing, tahimik. Yan ba yung sinasabing matapang? Yung ginawa ng Quadcom, malaking hakbang yan, mga minamahal, sa pagpapabuti ng relasyon at ugnayan ng gobyerno. Which is, talagang saludo ako sa ginawa, mga minamahal, ng House Quadcom. Kasi nandoon yung transparency and accountability. Pero wala eh. Kahit paulit-ulit na napapahiya itong si Bato de la Rosa, wala pa din yan. Makapal ng mukha eh. Diba? Anong gagawin natin eh? Ganyan talaga yung personality niyan. Makapal ng mukha. Diba? Sarap pukpukin ng sa ulo. Tapang nga tao eh. Alright, mga minamahal. So, pahingi lang po ako ng comment, tas like and share na rin po para maging updated kayo sa ating mga video na ipapalabas. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.